What's up mga kanoo? Isang magandang araw. Alas 2 na nga ng mga oras na ito. So dahil alas 3 po ang ating check-in sa hotel, ay meron po tayong isang oras simula sa Alabang papuntang Bicutan, Parañaque. So malapit lang yon at talaga namang i-estimahin mo ay malapit lang. Pero bukod sa pasaherong nasa unahan namin na ito na tinitingnan ni Patutoy kanina pa, ay sobrang traffic po pala. Kaya na-late kami. Halos alas 4 na rin kami nakarating or 4:30 ata ng hapon dito sa Azur. So wala nga tayong magagawa kasi traffic. Kaya eto, at late check-in na nga tayo. Ang haba ng pila nung galing sa kabila, pero dito sa amin kami agad ang nauna. Hiningi na nga agad ng guard yung QR code, kaya sinabi ko sa unang part ng vlog na dapat ay nakapag-book at nakapagbayad na po kayo. Dito po tayo mag-check-in sa Maldives Tower ng Azur. Pagkatanong nga namin sa guard ay pinapunta ako dito sa part na to kung saan i-confirm po ang ating booking para ma-check lang sila online at magpapasa kayo ng IDs. Lahat po na mag-check-in dapat may dala pong valid IDs. Kapag 18 pataas ay government ID or kahit anong valid ID. Kapag naman 18 pababa ay okay na po yung kanilang school ID. Hinihingi po yan dito sa front desk ng building bago kayo mabigyan itong tinatawag nilang visitor's pass. At eto na nga, dahil apat kami, chinecheck po natin yung number kung tama. Kasi kapag nawala daw ito or napalitan, ay 500 pesos ang bayad. Dahil ako ang primary person, ay ako yung nag-intindi doon at pupuntahan na nga natin mga kasama natin dito sa waiting area. Ito po yung elevator sa ground floor at aakyat na kami sa 10th floor dahil ang number po ng room namin ay 1001. So meaning nasa 10th floor po yun. Hanapin po natin yung ating room kung saan tayo naka-assign at mag-stay tayo ng 2 days and 1 night. Ang cute lang nga ng kanilang elevator din ay parang ang kasya lamang ay 7. So andito na nga tayo sa ika-10 palapag. Dito pa lamang nga sa bungad ay makikita nyo na yung napakaganda at napakataas na city view mula dito sa taas ng tinatawag nilang Maldives Tower. So para makapagpalamig at makapag-relax bago tayo sumabak sa ating Azur Adventure ay hanapin na po natin ang ating room na 1001. So I guess andun nakita namin sa dulo. So nagsimula ata yan sa 1006. Syempre 5, 4, 3 at ang pinakadulo ay ang ating room na 1001. Meron pong staff ng Dreamstay na nag-iintay po sa atin dito para sa ating short orientation. Hello po sa inyo and shout out! Isang malaking kudos nga po pala sa Dreamstay by Azur sa pangunguna ni Sir Reggie Alota na ating naging kausap simula sa pag-reservation hanggang sa mapunta tayo dito sa loob ng Azur. Para sa mga nagtatanong ng rate, ito po for 2 days and 1 night na binubuo ng 22 hours. Meron po silang rate na sa City View na 2,000 po kapag weekdays mag-check-in and 2,500 naman po kapag weekend. 3K kapag holidays, yan po ay hanggang 4 packs. Meron din silang beach view na 2,500 ang weekdays at 3K naman kapag weekend. So dahil fully booked na nga ito nung nag-inquire ako ulit, ang aming nakuha po ay para sa 6 packs na nagkakahalaga ng 4,000 pesos. Dahil kami po ay weekdays pumunta. Simple at mabilis lang naman naming naintindihan yung instruction. Talagang para siya sa safety at kalinisan ng lugar nito. Syempre, Claygo, kapag pumunta po tayong ganito kalinis, dapat umalis din tayong ganito kalinis. Napakaraming penalties dito. Talaga namang gagawin mo kung ano yung tama para makaiwas po tayo sa charges bago tayo mag-check out. Pagkaalis nga ng mga staff ay hindi na tayo nakapag-intay pa na makita agad yung napakagandang beach view dito. Kasi dito sa itaas ay kita po natin yung swimming pool sa baba. Andyan po yung kanilang mga nililiguan na may white sand. Hinakot ata nila yung napakaraming white sand na yan para napakagandang nilagay nila sa gitna ng mga nagtataasang building na ito. At kapag naglakad po tayo dito sa dulo, diba, 2-in-1 na nga. Napakaganda ng room na binigay sa atin ni Sir Reggie kasi kita din dito ang tinatawag na city view kung saan makikita mo yung mga sasakyan dyan na dumada. Stay at home po tayo dito mga kanoo, kaya tara,
Samahan nyo kami. Pwede nyo ring damihan ng dalang pagkain para hindi kayo magutom at andito sa table yung reminders ng mga bagay na dapat ninyong gawin sa pagstay sa loob. Shoutout ulit sa Dream Stay by Azure. Maraming salamat po sa inyong napakagandang accommodation. Pwede kayong gumamit ng tsinelas ditong panloob. I-on yung mist nila para naman mabango. At syempre marami pa ditong pwedeng paglibangan. Tulad nitong TV na naka-smart TV na siya. Pwede kayo manood ng YouTube, mag-game. Tulad ng Scrabble, meron po sila ditong board games. At syempre para sa mga mahihilig kumanta, meron silang Bluetooth speaker dito na may kasamang dalawang microphone. O diba? Pwede kayo mag-duet ng iyong kasama. At syempre, free wifi na rin po pala dito. At eto na nga atin nang itatry at i-feel. Ang sarap at comfy ng higaan na to na napakalinis at napakabango kasi syempre, klase ang datingan. Dahil nga tayo ay nasa syudad, baon ko nga pala itong bathrobe na to para syempre mas magandang tingnan kung ikaw ang magwa-wine habang ine-enjoy ang iyong staycation. Kaya cheers nga po pala sa mga taong lumalaban ng patas at nagkakaroon ng pagkakataon na enjoy kahit saglit ang kanilang mga buhay at ang mga sakripisyong kanilang ginagawa. Talagang I love the view nga dito at syempre nagpapalamig po tayo hanggat mainit pa sa labas. Ang amin pong itinerary ngayong araw ay kakain lang sa labas mamaya. Mamamasyal dahil bukas na po kami magsiswimming kasi baka lamigin kami kapag night swimming po kami. Napag-alaman ko na kada entrance pala sa pool ay 250 pesos. So kapag nagbayad ka ngayon, magbabayad ka ulit kinabukasan. So pumili na lang kami ng araw at yun ay kinabukasan na lang ng umaga bago uminit kasi syempre mas masarap din maligo kapag may init ng araw para hindi tayo lamigin sa tubig. May in-offer nga po pala kanina yung staff ni Sir Reggie na pwede kami pumunta sa penthouse at wala namang bayad ang entrance doon. Makikita mo lang yung overlooking o yung taas ng mga buildings. Dahil all set na sa room, nakapagbaba na ng mga gamit, nakapaglagay na sa ref ng aming mga baong kailangang malamig, bababa na po kami para bumili ng aming pang dinner. Syempre, bibili lang po kami mag-take out at dito na po kami sa loob ng room kakain para ma-enjoy naman namin yung vibe na nasa condo. O diba, lakas makasosyal. Pagkababa namin sa ground floor ay ganito po